Akala ni Lito, madaling pera lang ang magbantay ng tindahan ng kanilang pamilya tuwing gabi. Tahimik lang, payapa, at walang masyadong gawain habang naghihintay na matapos ang kanyang shift. Madalas siyang makarinig ng mga kwento mula sa mga matatanda sa barangay na dati itong pahingahan ng mga manlalakbay. Noong unang panahon, pero hindi niya ito pinansin noon. Wala naman siyang nakikitang kakaiba rito hanggang sa gabing iyon. 11:05 na ng gabi nang biglang tumunog ang kampana sa pinto. Tumingala si Lito mula sa kanyang cellphone. Isang matandang babae ang nakatayo doon. Nakasuot ng kupas na asul na damit at natatakpan ng lumang tela ang mukha kaya hindi ito malinaw makita. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter at iniabot ang isang barya, luma, kupas at parang galing pa sa nakalipas na siglo. Itinuro lang niya ang isang pakete ng tinapay sa istante sa likod ni Lito. Ngumiti si Lito, tinanggap ang barya at iniabot ang kanyang hinihiling. Tumangulang ang matanda, lumingon at lumabas na. Akala niya ay tapos na ang transaksyon pero ilang sandali lang. Nang umabot na ng 12:00 ng hating gabi, tumunog ulit ang kampana. Ang parehong matanda, parehong damit, parehong lumang barya, parehong hinihiling na tinapay. Napakurap si Lito naguguluhan. Iniabot niya ulit ang tinapay at lumabas na naman ito. Pero paulit-ulit lang ito ng paulit-ulit. Pumasok, humingi, lumabas tapos babalik ulit agad. Walang salitang lumalabas sa bibig nito at pareho lang ang galaw nito tuwing dumarating. Naramdaman ni Lito ang lamig na parang kumakalat sa buong katawan niya. Parang biglang lumamig ang hangin sa loob ng tindahan. Kahit walang nakabukas na bentilador, natakot na siya kaya isinara niya agad ang pinto at ikinandado ito nang lumabas ang matanda sa ikatlong pagkakataon. Sumandal siya sa pinto, mabilis ang kanyang paghinga. Akala niya ay makakapigil na ito. Pero nang lumingon siya sa counter, natigilan siya. Ang kahon ng pera ay bukas. At puno na ito ng mga lumang barya. Pare-pareho lang ang itsura, tulad ng ibinigay ng matanda. Tumingin siya sa orasan sa dingding at doon lalo siyang kinilabutan. Nakahinto ang mga kamay nito sa 11:59. Hindi na ito gumagalaw, parang tumigil ang oras sa loob ng tindahan. Biglang tumunog ang kampana, pero hindi galing sa labas. Galing ito sa loob mismo ng tindahan. Lumingon si Lito ng mabilis. Ang matandang babae ay nakatayo na sa likod ng counter. Sa mismong pwestong kinatatayuan niya kanina, itinaas nito ang ulo. Maputla ang mukha, walang buhay ang mga mata, at parang walang katapusan ang dilim sa likod nito. Iniabot niya ang tinapay kay Lito at itinuro ang pinto. Sa salamin ng pinto, may mga sulat na dahan-dahang lumitaw. Salamat. Ngayon ikaw naman ang maghihintay. Hindi talaga galing sa labas ang matanda. Matagal na siyang naghihintay sa loob at ngayon, si Lito naman ang kailangang manatili doon.